next Sunday po ay ating Lord's Supper, no? At napakinggan niyo po yan, at kasi ko po na lahat tayo ay narito next Sunday po sa ating po Lord's Supper. Alright, now, hindi po sa iba, sa book of Ephesians 5:20, karat po kay Peso, Kapitulo 5, karating 2 po. Ephesians chapter 5, number 20. Ephesians chapter 5, and verse number 20. Now, sa law ng interpretation, no, para ipaliwanag ang isang talata, dahil ay itinuro ko minsan sa inyo yung apat na makakatulong ninyo para unawain at alamin kung ano ang sinasabi ng talata. Ano yung apat na yun? What, when, who, how. Hindi ba yun? Amen? Amen? Yun yung apat na kaibigan mo makatutulong sa iyo para maunawaan mo yung sinasabi ng talata. Diba? Sino yung apat? Si who, si what. Sino yung pangalawa? When, pangatlo, who, and how. Nasa verse number 20, tinan po yung apat. Pakikita niyo po. Alright. Alam mo sinasabi? Okay, basahin natin muna yung verse number 20. Ready? Pastor. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, number 1, what? Ano ang sinasabi ng talata? Yes, giving thanks. Liwanag, di ba? Giving thanks. Okay? Give thanks. Magpasalamat ka. Alright? Pangalawa, when? Kailan ka dapat magpasalamat? Pangalakas? Always. Laging magpapasalamat. Amen? Tayo bilang mga mananampalataya ay tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo na maging mapagpasalamat. Laging nagpapasalamat. Maliwanag ba? Maliwanag ba? And amen? Hindi lamang sa mga natanggap mo, kundi sa mga bagay na hindi mo natanggap. Amen ba siya? Amen? Kasi di ba ugali natin, nagte-thank you ka lang sa mga natatanggap mo. Pero hindi mo naiintindihan, may mga bagay na hindi talaga ipinagkaloob ng Diyos na matanggap mo kasi ikapapahamak mo. Kaya nga, always, may natanggap o wala, anong dapat? Laging magpasalamat. Kaya when? Always. Pangatlong kaibigan, para maunawaan mo yung talata. Who? Kanino ka magpapasalamat? Ano sa itong talata? Balikan niyo. Giving thanks always for all things unto kanino ka magpapasalamat daw? Sa Diyos. Amen? Na ating Ama. Nakatingin po yan? Amen? Oh, okay. Sino yung kaapat? How? Paano ka magpapasalamat? Paano? Yes. Through? Okay. In the name of our Lord Jesus Christ. Kaya yan? Yan ang tinuturo sa atin. Naliwanag ba? Kasi di po maging yung ating panalangin para masagot, kailangan iswa, in the name of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay sa inyong biyaya hindi dahil sa kung sino ka. Maliwanag ba? Amen? Hindi dahil pastor ako o kung ikaw ay sino. Tayo, binibigyan, kinakaawaan, binibiyaan ng Diyos dahil sa kanyang anak na si Jesucristo ang ating tinanggap. Maliwanag ba ako? Amen? Hindi ba sabihin talaga, there is only one God and one mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. Di ba namin? Ano ba sabihin John 46? Sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Sino man ay hindi, what? Makakarating, makakapunta o makakatanggap sama, kundi sa pamamagitan ko. Ano yung ulit? Amen? Amen? But this morning, Christian, ibig ko makita nyo, mga kapatid, ngayong umaga, na tayo, bilang mga mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat. At yan ang ibig ko na maging paksa natin yung umaga, let us be thankful. Yes, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Marami. And be thankful. Are you with me? Be thankful. Huwag kang mareklamo, huwag kang bugnutin, huwag kang mainit ng ulo, huwag kang magiging magagalitin. Bagkus, maging what? Pakilakas, maging what? Maging thankful ka. Let us be thankful. Let us be thankful. Tumayo po tayo na. Panginoon Diyos, sabi naman, salamat po sa iyo sa magandang umaga ito. Salamat po sa iyo sa buhay, sa kalakasan na taglay namin at patuloy mong ibinibigay. Salamat sa Diyos sa church na ito ng Calvary Bible College Church na iyo pong pinagkalooban pa ng isa pang taon sa daigdig niya ito para po sa iyo lamang, Panginoon. Kaya I pray, my Lord, this morning na huwag namin kalimutan at lagi namin tatandaan na may kadahilanan ng lahat kung bakit mo itinayo ang Calvary, kung bakit mo kami nilagay dito, kung bakit mo kami binigyan ng kanya-kanyang kaloob at mga ministry at mga pagpapala. Ito po'y dahil sa iyo, para po sa iyong church. So this morning, dear Lord, ako po iyong patnubayan. Oh God, Holy Spirit, bigyan mo ko ng kapangyarihan, kalakasan, tinig na lubos kong kailangan upang maipahayag ko ng maliwanag ang iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Simple lang natin mag-uusapan. No? Let us be thankful. Be thankful. Maging mapagpasalamat. Hindi mareklamo, hindi mataas, hindi magnutin, hindi palapintas, hindi nakakakita lagi ng masama, kundi thankful. Okay? Napagpasalamat ka sa ating Panginoon. Isa sa tinatawag na kasangkapan para ikaw ay hindi laging takot, hindi ka laging nababalisa, hindi ka laging nininagusay. Thankful ka sa Diyos. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, lagi mo talagang makikita yung kamay ng Diyos gumagawa sa iyo. Kumikilos sa iyo, nagpapala sa iyo. Yes, Christian. Pero anong key? Be thankful. Be thankful. Sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat. Alright? Una-una, let us be thankful for all He has done. Amen. Pakalakas nga? Let's be what? Alright. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen, Kisa? Amen? Amen? Number one, so, His salvation plan. Sabi ng Bible, giving thanks always, for all things. Okay, for all things. Ano yung all things? Kasama dito yung dakilang bagay na ginawa niya sa iyo. Alright? At isa rin yung wiswan. Pakilakas. Pakilakas. Nakalagay. Yes. His salvation plan. So be thankful for your salvation. Be thankful. Naligtas ka. Liwanag ba? Nakatiyak ka na langit ang pupuntahan mo. Lagi mo yung pagpasalamatan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Amen? And then, ano yung salvation plan? By grace. Yung malamig? Amen? By grace, through faith, naligtas ka. Sabi, maliwanag ba? O hindi sa gawa, kundi sa what? Biyaya ang kaligtasan eh. Pag sinabing biyaya, no? Sabi ba, o sa biyaya kayo naligtas. Alam mo, ibig sabihin biyaya? Natanggap mo yung hindi mo deserve. Ano yung biyaya? Natanggap mo yung hindi mo naman deserve na matanggap. Alam mo, ibig sabihin,
Tanda po. Okay. Saan man magating, walang tao sa ibabaw ng lupa na karapat-dapat pupunta ng langit. Amen. Tandaan niyo po yan, ha? Walang tao sa ibabaw ng lupa na deserve niya ang kalangitan. Lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaluluwa na nagkasala, ito'y mamatay. Yun ang batas ng Diyos. Alright? But by the grace of God, bagaman tayo may taong makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. At yung kanyang bugtong na anak na si Kristo, na naap sa lupa, nagkatawang tao para mamatay upang bayaran ang kasalanan mo. Malaman ba? Now listen carefully. Lahat ng creation, for example, mga planeta, mga bituin, lahat yan sumulpot nung sinabi lamang ng Diyos. Isipin mo na, sa pagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng langit. Sa pagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng bituin at ng planeta. Naman niyo po ako? Naman niyo po ako? Sa kanyang salita lamang, nabuo lahat. Pero, para maligtas ka, nagkatawang tao siya, namatay siya para sa iyo. Naintindihan niyo ako doon? Naintindihan niyo ako doon? Ano sabihin? Sino ang mahalaga sa Diyos? Creation o tao? Tao. Now, anong klaseng tao ka? Makasalanan. Pero inibig pa rin niya at namatay siya para sa iyo. Biyaya yun. Hindi natin deserve yun. Paliwanag ba? Hindi tayo mabango, hindi tayo mabait. Mas masama tayo na, pero inibig pa rin niya. At pinaghandugan niya tayo ng kanyang buhay. Ano ba ito? So let us be thankful. Let us be thankful for our salvation. At ang ating salvation, but by grace, biyaya ng Diyos. Alright? Ano sabi ng talata? Dahil Justin, yung talata Tagalog? Pakinakas, tayo mo na sapagkat sa biyaya kayo, pakinakas, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo bigay. Tarakan siya. Kaya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay magmapuri. Kita mo? Wala kang masasabi na ginawa ko ito kaya ako no. Wala kang nagawa. Hindi sa iyo gawa, hindi sa gawa ni biyaya ng Diyos. Maliwanag ba? Nakamtan mo yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag ba? Kaya nga, let us be thankful for all He has done. Una-una, His salvation plan. Ito ay by grace. Pangalawa, through faith. Amen? Ano yung pangalawa? Yes. Okay. Sa magitan ng pananampalataya. Hindi sa sarili mo. Kaya yung Bible, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at liligtas ka. Ikaw ang tanging sambayan. Maliwanag ba? Romans 9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng iyong buong puso na siya muling binuhay na Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. By grace through faith. Pangatlo, sa kanyang plan for salvation, it is what? It is what? Pangatlo, pakalakas. Yes. Ang kanyang plan para sa ating salvation, ito ay eternal. I-follow me? Kaya nga, lahat ng naligtas, they are what? They are eternally what? Secure. Respect. Yung kaligtasan, hindi nawawala. And we are eternally secure. I-follow niyo siya? Amen? Ang mga tupa ni Kristo kailanman hindi na mapapahamak. Kailanman wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. We are eternally secure. Yan ang God's plan ng kaligtasan at hindi ito pwedeng mabago magpakailanman. In Romans chapter 8, verse 27 to 39, basahin po natin.
sabay-sabay tayo lahat. Tingin. Ready? Ready? Basa. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng sa atin ay what? Umibig. Now, 13, pakalakas. Sapagat ako'y, listen, si Pablo ang nagsasalita dito. Anong sabi ni Pablo? Pakalakas. Sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, pakalakas, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pabunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababa, kahit ang alinmang ibang nila ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Liwanag ba? Meron pa bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Meron ka bang magagawang paraan para hindi ka naibigin ng Diyos? Meron ka bang paraan magagawa para mapahama ka pa? Wala ka nang magagawa. We are eternally secure. Amen? Ang ating kaligtasan hindi na babawiin pa. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe. Amen, isa? And in 1 John 3:12, the Bible, ngayon nga ay mga anak tayo ng Diyos. Alright? Let us be thankful for all He has done. Una rito is what? Yung salvation plan. Pangalawa, His provision. Let us be thankful. Ano isa? Let us be thankful. Let us be thankful sa ating kaligtasan. Alright? But let me mention, thankfulness produces action. Alright? Thankfulness, pakalakas? Pakalakas? Alright. Kaya sabihin, kung thankful ka, kung ikaw ay talagang nagpapasalamat na ikaw ay saved, huwag mo kalimutan, thankfulness always produces what? Action. Di ba? Action. Isipin, kapag tayo ay nabibigyan ng magagandang bagay, kapag tayo ay narareguluhan ng mga bagay na talagang kita mong napakaganda, hindi ba talagang nagpapasalamat ka at normal lamang na yung taong nagbigay sa iyo ay what? Paabulan muli ng token. Paring mensahe na thank you so much sa iyong kaloob. Tama ba? Because thankfulness always what? Okay ba mo, di ba? For the very reason kung bakit tayo nagbabahagi sa iba ng kaligtasan, the very reason kung bakit tayo nag-i-invite sa iba, ay isa bakit tayo thankful. Ang Kristiyano na talagang thankful sa kabutihan ng Diyos, makikita mo yun sa kanyang ginagawa na para sa Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Magtatapat ka sa Kanya. Tama ba ako? Iibigin mo yung church niya. Tama ba ako? Napakinggan ko yung mga sagot ng Sunday school. Tama na. Tama. Thankful kayo. Amen? Let us be thankful for His salvation plan. Pangalawa, let us be thankful for His provision. At dito ako magpo-focus. Let us be thankful for His what? Provision. Alright? Isa sa provision ng Diyos na lagi natin dapat ipagpasalamat is what? Matapos tayong maligtas, inilagay niya tayo sa church para maalagaan ng Diyos. Alright? This Christian, the Lord added us to His church. The Calvary Bible Baptist Church. Acts chapter 2 and verse 47. Tingnan niyo ulit. Kayo tumingin. Acts 47. Okay? Now, ito ay hindi niya ginawa lamang sa panahon ng apostol. Ito ay ginagawa niya hanggang sa panahon ito ngayon. Alright? Yung mga talagang naligtas, yung talagang genuine saved, no? Matapos kasi, hindi niya binabayad. Nagpo-provide siya. Nagpo-provide siya ng kanilang ikalalago, ng kanilang proteksyon,
upang sila may lumago, maging matibay at maging kapakipanginagaw ng mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Acts 2:47. Alright, nakita niyo po. Pakilakas okay, yung mga naligtas, nabaptize, sabi na Bible, nagpupuri sa Diyos. Ano pa? Nagtatamo ng paglinaw ng buong bayan. May testimony sila maganda. Ano pa? Tapos, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Saan idinaragdag? Saan? Sa church. Alright? Sa church. You see? Kaya let us be thankful for His church. Alright? Una-una, be thankful. Number one, anong klaseng church ang pinaglagyan sa ng Lord? Number one, a saved congregation. Amen. Anong klaseng church ang pinaglagyan sa anong klaseng church ang pinaglagyan sa ng Lord? Yes. Isang ligtas na kalipunan ng mananampalataya. A saved congregation. Alright? Tama, listen. Napakinggan ko yung paliwanag ng mga teacher nyo. Tama. Okay, ang church ay hindi yung building, hindi yung gusali. Nakaugalian na lamang natin na kapag linggo, pupunta kami sa church. Tinutulong yung building, di ba? But listen, church is what? Called out assembly. Amen? A church is a called out assembly of what? Saved believers. Scripturally baptized in a given place. May address yung lugar. Liwanag? Pinupunta mo kayo. And then what? Meron silang covenant between God and man. Bago isa. Covenant to what? To carry out the letters and doctrine of Matthew 28:19 to 20 ng church. Okay, mga tao. Pero hindi ba sa tao, di ba, mga tao naligtas, pangalawa, nabautismohan doon sa isang church na yun. At yung mga tao ito, meron silang tipan, covenant between God and man para isagawa yung Great Commission ng Panginoon Kristo. Alam mo ba? Amen? Kaya nga kapag ka anong miyembro, hiwa-hiwalay, wala ang church. Pero pag nagsasama-sama tayo, in church. Pero hindi basta nagsama-sama church. Kailangan mayroong pastor. Are you with me? Amen? 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 At hindi basta may pastor, kundi ba, baptist kayo, dito lang mo sa isang lugar. Amen. Amen? Makakakilala tayo. Liwanag ba? Okay. May discipline. Alright. Kaya let us be thankful for all He has done. Isa rito is what? Okay? Tayo ay Kanyang inilagay sa Kanyang church. Anong klaseng church? Pakalabas? Saved congregation. Okay? Sapagkat maraming mga churches, puno ng miyembro pero hindi naman ligtas. Nakikinig ka sa akin? Amen. Ako may confidence na mga miyembro ko ligtas sapagkat base sa inyong sinasabi na tinanggap ko si Kristo bilang yung sa kapagligtas. Amen. Niniwala ko doon. Okay? Ang ating mga upuan puno ng mga tao. Puno ng mga tao. Ano kasi tao? Mga tupan ni Kristo, hindi kambing. Maliwanag ba? Ang tupa, mabait, sumusunod. Yung kambing, lumalaban. Amen. Yung tupa, mabango, umigatas. Yung kambing, mapanghi. Kaya aminin ka tayo. Amin chupan. A saved congregation. Pangalawa, with faith in soul winning and evangelism. Okay? So let us be thankful na tayo ay Kanyang nilagay sa Kanyang church. Anong klaseng church? Number one, saved congregation. Amen? Amen, Christian? Amen? And number two, anong klaseng church? Mayroong faith in soul winning and evangelism. Alright? Kasi lahat tayo ay naniniwala that the nearest thing, the closest thing sa puso ng Joshua, soul winning and evangelism. Amen? We believe that. Amen, Christian? Amen, Christian?
ang pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Liwanag ba? Amen? God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Walang tao na pinili ng Diyos na mapunta ng impyerno. Wala. Hangad niya maligtas ang tao. Liwanag ba? Amen, Christian? At makikita mo ang katotohanan na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang kanyang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Maliwanag ba sa atin? Kaya nasabi ko talaga, totoo talaga, ha? Totoo. Hindi ka magkakamali. Walang masamang sabihin mo kapag natutulog ka. Alam mo, kaibigan, pag namatay ka at napunta ka sa impyerno, hindi Diyos ang gusto noon, ikaw na. Sapagkat ang Diyos, ginawa niya ang lahat ng parang maabot ka lamang. Sukdulan na magkatawang tao siya. Sukdulan, magdi siya ng hirap. Hampas ako para lang maligtas ka. Tapos tatanggihan mo siya. Ipagyayabang mo, meron liyong ka. Ipagyayabang mo, nakapokus ako sa nakabislaw ko. Kawa-awa ka. Kawa-awa ka. Kahit yung po, impyerno puntahan, malibang manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ang katotohanan. Alimot mo? Yun ang katotohanan. Ang sabi ng Isaiah 64:6, okay? Lahat ng ikinakatuwid ng tao, maraming basahan lang sa paningin ng Diyos. Tama? Ang tanging dahilan at tatanggipin ng Diyos para galing ka sa heaven is what? Si Jesus na namatay na buhay, tanggapin mo ang tagapagligtas. Palatayan mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maliligtas ka. Okay. Faith in soul winning in evangelism. Alright? And I really thank God sapagkat halos lahat ng member natin alam, marunong mag-soul winning. Amen? Amen, Christian? Alam niyo, isipin ko rin, may mga churches na they criticize us yung ginagawa doon natin. Listen, ito yung kanyang katuwiran. Conviction before conversion. Alright, totoo naman talaga. Kung walang conviction, walang conversion. Tama? Tama? Pero yung sinasabi nila, para sabihin na, hindi naman lahat ng mga bago masip niya, kaya convicted muna yan. Antayin niyo yung panahon ng conviction, hindi mo rin conversion. Pero ang totohanan talaga is what? Yung conviction ay produkto ng what? Word of God. Walang conviction kung hindi naman sila makakarinig. Tama? At hindi naman sila makakarinig kung walang mangangaral. Liwanag ba? Kaya anong kumanan sila? Go and preach the gospel. Kapag ng gospel na ipangaral tayo, may conviction. At pag may conviction, may conversion. And kaya I'm very thankful na meron tayong church, na merong faith in what? Soul winning and evangelism. Alright, kaya tama yung ating puntahan, tama yung ating ginagawa. Okay? Nahala sa buong isang linggo, meron tayong knock on door soul winning, meron tayong mga home Bible study, evangelism. Tama. Alright? So let us be thankful. Pangatlo, let us be thankful because sapagkat tayo kanyang dinagay sa kanyang church with faithfulness to God's house. Amen. Faithfulness to God's house. Alright? Lahat tayo ay oriented. Amen? Simula. Mula 1994 hanggang ngayong Sunday nito, for 31 years, lagi natin ini-encourage sa ating mga member, be faithful sa church attendance. Be faithful. Okay? Bagaman alam na ninyo, pero kailangan ipaalala ko pa rin sa inyo. At pag-alabin ko mga puso ninyo, 3 to tribes. Sa
Sunday morning, sunod, lakad. Ayun sunod, prayer meeting. 3 to 3. Alright? Faithfulness to God's house. Ang Diyos na nagbigay ng batas to observe Sabat sa Israel. At ang sino mang sumuway ay babutuhin ng lumamatay. Tama ba? Ay siya rin Diyos nagbigay ng Hebrews 10:25. Ano yung isa? Amen? Yung Sabat ay hindi worship day. Ito yung rest day. Amen? Amen? Ibinigay ito bukod tangi sa mga Israelita. Kaya hindi tayo kasama. Kaliwanag ba? Amen? Sabat means rest. Sabi na kayo, Sabat means what? Rest. Rest day yun sa mga Hudyo. Amen? Kasi? Amen? Pero, nung si Kristo ay dumating, sabi ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. Liwanag ba? Kaya si Yesu Kristo ang inilalarawan ng Sabat. Amen? Amen? Noong Old Testament times, yung rest ay what? Para sa kanilang physical na katawan. Ano po ako? Mas physical na katawan. Liwanag ba? Pero si Kristo pati, anong kasing rest sa kanyang binibigay? Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Kapahingahan ng kaluluwa ang ibinibigay ng ating Panginoon. Lumalag pa. Kaya nung siya mabuhay mula sa mga patay, yung Sabat na parang na. Liwanag, hindi na, amen? Hindi na, wala ng Sabat. Kundi what? Yung kanyang pagkabuhay ng muli, lising muli, ay naganap. Anong araw siya nabuhay ng muli, pakalakas? Sunday, first day of the week. Kaya mula noon, lahat ng Kristiyano, mula sa mga apostol niya, kapag araw ng Sunday, nagtitipon-tipon na sila. Hindi para mag-rest, hindi what? I-celebrate yung kanyang pagkabuhay na muli. Hindi once a year, kundi what? Every Sunday. Naggagather lahat ng saint to celebrate na si Kristo what? Nabuhay na mula sa mga patay. At hindi na muli pang mamatay. He's alive forevermore. Nagliligtas at bumabago ng buhay. Siya at nagpapalakas ng ating kalooban at pananampalataya. Siya. Let us be thankful, Christian. Na tayo ay kanyang nilagay sa kanyang church. A safe congregation, merong faith in soul winning and evangelism, ano pa? With faithfulness to God's house. Alright? I really thank God, Christian. And every Sunday, puno tayo ng tao. Sunday morning, maging Sunday night, maganda natin, and maging prayer meeting natin. Let us be thankful, Christian. Hindi ko ito gawa, ito'y gawa ng Diyos sa atin. Di ba isa sa motto natin o yung principle natin, di ba? Ano yun? Sabi natin, if there is ever a revival for God's people, it will be accompanied by an enthusiasm among Christians on going to church every time the doors open. Ano siya? Amen? Kapag talagang totoo ang revival, no? Ito po'y makikita mo sa enthusiasm, sigla ng mga miyembro to go to church. Basta bukas yung gate. Amen? Amen? Kasi may mga revival meeting nga naman. Revival meeting. Maraming tao. Dahil dumadalo niyo kasi may speaker. May kainan. Pero naman tapos yung revival, tapos na yung revival. Wala namang attendance na maganda. Sa atin, pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen? Pakita mo yung pagkilos ng Diyos sa puso ng mga tao. Let us be thankful.
Same congregation, with faith in soul winning evangelism. Ano pa? Faithfulness to God's house. Huwag natin kalsin yan. Ano siya? Huwag natin kalsin yan. Talagang lagi na ikapit, maging tapat kayo sa bahay ng Diyos. Ano siya? Maging regular kayo. Ano pa? With love for the Bible. Alright? With love for the Bible. Mahal natin ang Bible. Mahal natin ang salita ng Diyos. Ano siya? So let's be thankful for all He has done. Ano siya? Pangalawa, for all that did not happen. Una, pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Pangalawa, pasalamatan natin siya always. Alright? Ano yung pangalawa? Pangalawa, saan? For all that did not happen. Ay, di ba? Naunawa niyo po ba? Ha? Na tayo, pinagin ko na, hindi lamang tayo nagkapasalamat dahil sa mga nangyari ng mga magagandang bagay. Dapat tayo ay magpasalamat din sa mga bagay na hindi, nakikinig kayo? Lagi tayo magpasalamat sa mga bagay na hindi ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Okay, Pablo? Amen? Nabagamat pinawan mo sa atin, pero makita mo rin, may mga pangyayari sa buhay natin na minsan akala mo katapusan mo, pero andito ka pa rin. Ano gusto? Amen. Ito nakaraang linggo, mag-anniversary tayo. Talagang nagkipray ako kasi sabi ko, marami kami sasakyan. Marami kami sasakyan. Talagang pray ko, Lord, I pray na walang mapahamak, walang aksidente. I pray, Lord, na mabait yung mga driver na nakakuha ng bagal ninyo. Mabait niya. Hindi na humingi ng dagdag. Amen? Nasarap pa sa pagkain eh. Kumain na kumain pa sila. Wala. Hindi na. Amen? Pwede na po na maging mabait yung mga nangangasiwa sa mabait naman. Sunog ang mukha mo kasi pabalik-balik ako. Ano nga, yung dalawang swimming pool, malayo. Pabalik-balik ako. Nakikita niyo, nagbalakad-lakad ako. Binabantayan ko yung mga anak niyo. Kompleto kami dumating. Kompleto rin kami umuwi. Walang may iwan sa morgue. Totoo yun. Lagi ako mga nanay, yung mga anak niyo, ha? Ipinagbilin ko na ako, bubutahan ko pa rin. Pero thankful na walang masamang nangyari. Amen? Be thankful. Wala rin na si Radja. Sa dami na nakain. Amen? Please be thankful, Christian. For all this, for all that did not happen. Una-una, God spared us from disaster. Amen? Amen? Mga sakuna, delubyo. Iningatan tayo ng Panginoon. Ano pa? Okay. Nagkakagiyara sa ibang bansa. Salamat sa atin, wala. Amen? Pag nabuksan na yung Hormuz, pababa na ating, pababa na yung krudo. Pag-Emerson. Pababa na. Amen? Nakababa na ba? Kahapon, 126. Ngayon, 120 naman. 125, walang piso. Salamat. Malaki din mabili ng piso yan. Kaya hindi ko kaya bumili ng luhi yan. Salamat sa Lord. Ano pa? Spared us from physical distraction. Wala tayong malalang sakit sa araw. Amen? Si Brother June, malapit na magparahan. Kailan? 2030. Schedule siya ng operasyon. Anong schedule siya? 2027 na. Ganun na malapit na yun. Baka sa heavy na ba? Tuloy yun. Kung sa heavy pupunta mag-operasyon, tutuloy yun.
Marami mga bagay na magpasalamat ka. Hindi ipinahintulot ng Lord na mangyari sa iyo at sa akin. Bakit ito? Dagdag ko ito, kapatid. Ha? Okay, He spared us from social disgrace. Yan. Ano yung social disgrace? Ha? Kahihiyan. Ano gusto? Yes ka ba? Pinapusong po, takot yan. Sabi niya, itong katawang ito, hinahampas ko ito, dinidisiplina ko ito. Baka sa naman parang, pag ako'y nag-preach, I will be cast away. Nakakaawa, kahabag-habag, na mangangarap ka, hindi na maniniwala ang tao sa iyo. Bunga ng kahiyahilap nangyari sa buhay mo. Sa tama, iniinganan tayo ng buhay. Ano lang yung bilin? Mga kapatid, huwag man lang tayong mapagbintangan. Masama tayo. So let us be thankful for all that did not happen. May mga, alam naman ang iba sa atin, may mga kilala tayong tao na mga manggagawa din. Hindi na pininiwala. Yung pakinggan. Of course, hindi tayo pwede magmalaki. Diba? The very reason kung bakit tayo ay nasasagip sa mga kahiyang ito ay dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. So let us be thankful for all that did not happen. And be grateful na ingatan tayo at lahat at ating buong pamilya ng Panginoon. Ikatlong bagay, let's be thankful for all that is going to be. Ito po yung panguli. Magpasalamat tayo, at lagi tayo magpasalamat, no? Sa magaganap. Okay? Sa magaganap. Ano po ito? Si Jesus ay muling magbabalik. Pasalamatan natin yan. Meron tayong blessed hope na ating hihintay. Ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo na sinabi niya, I will come again. Amen? Let us be thankful sa bakit babalik na muli ang ating Panginoon. Amen? In 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 2, sabi ni Pablo, sapagat kayo rin naman ang lubos na nakakaalam na ang kaalawan ng pagdating ng ating Panginoon ay tulad ng pagnanakaw sa gabi. Amen? Sa oras at araw na hindi nyo inaakala, doon ng anak ng tao ay darating. Amen? Sabi ng Bible, be ye therefore ready. Magsipaghanda kayo. Sapagkat pagpalito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen? Now, ano ang sabi ng Panginoon? Darating siya tulad ng kaarawan ni Noah. Diba? Bago yung baha, na walang sino man tao ang nakapaghanda. Sabagat hindi sila naniwala. Ganon din sa ang pagdating ng ating Panginoon. Darating siya sa henerasyon ito na ang lahat ng tao kalimitan ay hindi preparado. But of course, bilang Church ng Lord, ayaw niyang datnan tayo na hindi tayo nakahanda. Kaya bilang pastor, tungkulin kong lagi ipaalala si Kristo muling paborito. Be thankful, Christian. Let us be thankful for all that is going to be. Babalik na muli ang ating Panginoon. Alright? And then, don't forget, thankfulness produces action. Amen? Amen? Thankfulness produces action. Alright? Kaya nga yung mga Christian, yes, kung talagang thankful ka, ikaw ba'y nag-response na, sa pagiging mapagpasalamat mo sa ating Panginoon? Kung talagang thankful ka, ano ang iyong ginagawa? Tayo po lahat ito mo. Let us be thankful.